mga kababayan, yung tipong pilit na pilit ho yung ano niya yung argumento niya kaugnay dito sa pagsikwat pagsikwat ng pondo ng PhilHealth ng kanyang amo na si Marcos Jr. Ito ho, yung ano daw ho, yung paggawa ng karsada at tulay, for ano daw ho yun, related daw ho sa health yun. Anak na to, ibang klase, out of this world ho talaga tong ali na to. Kumbaga, kung makapag-isip ho siya, malamang nakikipag-jamming na rin ho ito kay Marcos Jr. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay. Walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kung makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi sila Hindi binabawal. ba yun sinajustify nyo na lang, Attorney Claire? Isang issue din kasi, Hindi ko kaya gina-justify nyo na lang yan, Attorney Claire. Pati yung nag-i-interview sa kanya na napakagandang dalaga. Di ko alam kung dalaga pa yan, ha? Mga kababayan, ramdam na ramdam niya na ginugood time siya ng alin na to. Ano yun natin, ha? Kumbaga, paghiwalayin ho natin itong dalawa na to. Itong tinutukay nitong si Aling Claire Castro na yung paggawa ng karsada at tulay, connected ho sa kalusugan. Pambira talaga to. Hindi mo natin malaman anak ng to ka talagang huhugutin at huhugutin niya yung kanyang mga argumento para maipilit lamang na pati yung kalsada health related yan. Kasi yung pagka meron daw dadaang ambulansya kung walang tulay o karsada dyan, hindi makakapunta sa kaparoroonan nitong ambulansya, hindi makakapag-provide ng healthcare. Hindi ho ganun yun. Hindi, yung daan, ginawa yan primarily para sa transportasyon at infrastruktura. Yun hong kalusugan, dalawang magkaibang bagay ho yun. Kung ang pondo na yan, sinabi ninyo, pinagpatayo yan ng mga bagong ospital. Pinagpatayo yan ng mga bagong health center sa mga barangay at mga malalayong sitio sa Pilipinas. Maniniwala pa ako Ang primary purpose ng daan para sa transportasyon. Infrastruktura, nga 'di ba, yung para madaanan ng mga sasakyan, yung para mapabilis ang komersyo. Yun ho ang primary purpose niyan. Hindi ho para sa kalusugan. Dalawang magkaibang bagay yon na Attorney Claire Castro. Huwag niyo hong budulin ang ating mga kababayan na ipilit ang naratibo na yung pagkuha ng pondo na naging argumento na rin yan sa Supreme Court na pagpapatayo ng mga bagong karsada at tulay, hindi ho yun ang mandato ng pondong kinuha nyo sa PhilHealth. Yun hong mabilis na paliwanag doon. Ang mandato ng pondo na yon makapagbigay ng mga karagdagang benepisyo sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Hindi ho para matulungan ang DPWH. At kalaunan, makurakot ng mga kontrakto, mga opisyal ng pamahalaan na mayroong kamag-anak na kontraktor na gumagawa ng karsada. Huwag niyo ho kaming budulin. Papunta pa lang ho kayo, nakarating na kami. Okay sana yung mga pera para at least yung mga nasa kanayunan, ilinapit namin sa kanila yung
yung healthcare na nararapat na matanggap ng mga kababayan natin nasa bundok. Nagpatayo sila ng mga bagong health facility, yung mga gamot, pinuno nila yung mga health center. Maniniwala pa ako eh. 'Di ba? Yun talaga ang hustisya. Yun ang tunay na justice. Hindi na kailangang ibaba ng bundok yung ating mga kababayan. Kailangan lang pala ng antibiotic o paracetamol. 'Di ba? Nandun na ho sa sitio o mga kanayunan. Maniniwala kami dun eh. Pero para sabihin na yung ambulansya para makadaan, nagpagawa na. Kaya connected pa rin sa healthcare. Nakananto ka. Kaya yan ang dahilan. Kaya kung sakaling tanggalin niya si Claire Castro, Claire Castro bilang PCO Secretary, isa ho tayo sa magpuprotesta dyan. Marcos Jr., please, wag niyo hong tanggalin yang si Claire Castro bilang tagapagsalita ninyo dyan sa PCO. Eto, rekta ho tayo sa kanya naging interview na kung saan binanatanong niya itong si Vice President Sara Duterte kasi fake news daw itong si BP. Ang sabihin mo, uto-uto ka. Linalaro lang kayo ni BP, kumagat ka naman. Diba? Kahit tayo nung sinabi ni BP na kamag-anak niya itong si Claire, di totoo yan. Kasi kung kamag-anak niya yan, bakit wala pang larawan na naglabasan? Kasi imposible naman sa katagal-tagal mo kamag-anak yan, wala ka man lamang picture ni isa, di ba? Hindi ho niya talaga kamag-anak, kaapelido at ka-style niya lang ho itong si, siguro ang ginamit na basihan itong si BP Sara, magka-style kayo ng ng reasoning nyo sa buhay, magkahalin tulad di ba? O kaya siguro yun na naging basis ni BP na malamang sa malamang itong itong dalawang Castro na to magkamag-anak to. Eto, panoorin nun natin itong mga kababayan. Eto, 20 pesos na kilo ng bigas na naman dito na naman tayo sa viral na to. Viral kasi itong mga sagot ni Claire Castro dito sa issue na to eh. Pero pangatlong beses na ba natin sa viral na bigas na to? Ulitin na naman natin ang ating explanation kung bakit pambubudol yung yung bigas na yan. Ulitin natin para talagang masagot natin yung kasi marami namang mga bagong manonood sa ating mga video. So, para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit budol yung bigas na yan. Eto, panoorin natin to. Today's newsmaker, Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek Castro, thank you for your time. Thank you, Tristan. It's my honor. Okay ma'am, simulan na po natin with the biggest story at malapit sa sikmura po ng ating mga kababayan, yung 20 peso per kilo of rice. Siguro could you take us or help us understand what prompted the government to launch the 20 peso per kilo rice program in the Visayas at this point in time? Okay, sabi nga natin na Tristan at sa mga kababayan natin dyan, noon pa po ninanais, aspirasyon po ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na talaga mabigyan, makadeliver po siya ng mga bigas sa murang halaga at ang kanyang aspirasyon ay maging 20 pesos ito kada kilo. Unti-unti po ito, pinagsumikapan po. At dahil nga po sa kanyang recent meetings with the Visayas governors, natupad po ang pangarap na ito. Bago pa po ito nakapag-meeting sa mga leaders po sa Visayas, ito po ay talagang pinag-aaralan na kung paano ba ito ma-deliver sa taong bayan. At ngayon po dahil nga mabilis na nakipag-cooperate po ang mga governors po sa Visayas, natupad po ito at nai-anunsyo na nga po kahapon. Kaya po sa Visayas po ito nasimulan dahil unang-una nga po yung mga Visayas governors po ang nagsabing willing sila na magkaroon po, magbigay po ng subsidiya. Maghahati po ang national at ang LGU. At dahil nga sa mabilis nilang pagtugon at pag-oo, sa napakagandang proyekto ng Pangulo, natupad po yung 20 pesos kada kilo dito po sa Visayas areas. And maliban po dyan, marami po kasing stocks ng bigas dyan po sa Visayas at yung mga manggagaling po sa Mindoro. Usually po, sila din po yung supplier, NFA supplier sa Visayas. Huwag ka nga naman tinamaan ka ng magaling, oo. Maraming supply ang bigas. Maraming supply ang NFA dyan. Kung oversupply pala, bakit hindi mo mababa ang presyo ng bigas sa merkado? Pambihira. Imbis na solusyonan yung pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado, ngayon pipili tayo ng mga ilang mga tindahan na magdi-distribute. Yung mga mayor, barangay captain, nakaalyado ng administrasyon. Sila ko kasi magdi-distribute yan eh. Sila magbebenta niyan. Kaya ang tanong dito, di ho ba kaya vote buying yung gagawin na yan ng administrasyon ni Marcos Jr.?
Kasi sinasubsidize eh. Pagka pala sinasubsidize na ganyan, dapat pag-aralan din, no? Silipin din ng, COMELEC kung dapat ba, kasi bawal nung maglabas ng pera ngayon. Bawal nung mag-distribute ng mga ayuda unless na lang nakabase yan doon sa guidelines ng COMELEC. Ngayon kung itong merong subsidiya na bigas na to ipamimigay nitong si mayor o nitong si barangay captain, may problema ho tayo diyan. Hindi ho kaya makukonsidera yan bilang vote buying kasi binebentahan nyo ng murang bigas yung mga botante na kung saan ang mga nagbibigay dito, mga kandidato. Meron ho tayong problema dito. COMELEC, hindi nyo ba papatawan ng show cause order yang si Bangag dyan sa ginagawa niya na yan? Yung mga kaalyado niya na magdi-distribute ng 20 pesos na bigas, di ba natin ko tatanungin? Kanino ba galing yung pinang-subsidy dyan sa bigas na yan? O sa sambayan ng Pilipino? Ngayon ipamimigay nitong mga walang yung mga mayor na to at mga barangay captain, nakala mo talagang galing sa kanila yung 20 pesos na bigas na yan. Pambihira. Baka yung mga mayor at mga barangay captain na yan, panigurado, meron silang sari-sari store. Meron silang kamag-anak na merong sari-sari store. Paldo na naman sila, sigurado. So mas marami po talaga supplies doon, kaya po mas marami po ang mabebenta na bigas sa nasabing area po. Yusek, siguro to those who are questioning the timing of this announcement, why only now? And siguro po, dahil naglabasan din yung mga recent surveys on the President's administration's performance, baka daw po it's a response to those surveys. Hindi po sinabi ko nga po kanina sa press briefing, maliban po na ito po ay aspirasyon, nung pa po ito. Hindi pa nga po nananalo ang Pangulo, aspirasyon niya na po na makapagbigay ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So, ang timing, hindi po natin masasabi na ito ay para pang politika o pang eleksyon lamang po. Nagkataon lang po siguro na matapos maaral kung paano ito maisa sa katuparan kasi po, lumalabas po, Tristan, 33 pesos na kasi na ibebenta natin sa mga kadiwa. So with that, 33 pesos, na-subsidize yung 13 pesos. At merong magsasubsidiya, kasama po ang lokal na pamahalaan ng Visayas. So kaya po, na isa katuparan po natin yan. Siguro nagkataon lang po na ngayon ito na kumpleto kung ano yung mga elemento, factors na dapat na pagsamasamahin para maibigay po itong 20 pesos kada kilo na bigas. Ngayon lang po talaga nabuo, pero hindi po ibig sabihin to ay para sa eleksyon. Para po ito sa taong bayan. Para sa taong bayan. But Yusek, is the palace or Malacanang para daw sa taong bayan? Walang budol alert na naman ho ito mga kababayan. Mantakin nyo naging DA Secretary yan si Marcos Jr. Kung talagang aspiration niya yan, talagang pinapangarap niya na maipababa ng 20 pesos yung bigas. Dapat po sana wala na siyang inatupag sa pagiging presidente niya at hindi siya nagbitiw bilang Department of Agriculture Secretary. Inayos niya ang mga problema dyan sa National Irrigation Authority. Inayos niya yung bigyan ng subsidiya yung mga magsasaka sa kanilang abono, sa kanilang mga binhi, sa pagpupura ng mga lupa. Diba? Ilibre na ng gobyerno yon. O sige, bili tayo maraming ang traktura, maraming yung nagbubungkal na lupa, subsidy natin yun, libre. Kada barangay merong isang ganun. Nakaschedule yung mga lupa kung kailan aayusin. Yun, ganun dapat talaga. Lahat libre na. Ang gagawin na lang ng mga magsasaka, trabaho na lang talaga. Yung sila na lang talaga titimon doon sa lupa. Yun ang tulong sa mga magsasaka dapat gawin. Kaso ang problema bibili tayo ng palog bibili tayo ng subsidy. Again, pagka sinabing subsidy, gamit dyan pera na sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, napupunta na naman yung mga taxpayer money doon sa mga bagay na kung saan pagpapapogi lamang dito sa papalapit na eleksyon. Kahit ano pang explanation, pagpapaliwanag o palusot mo dyan, Claire Castro, budol 2.0 na naman yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng maraming camera na kung saan napakaraming anggulo kagaya dyan sa studio nila dyan sa PCO para maging kapani-paniwala ang ating mga sinasabi dito. Yun ang reality sa ground, yung mga sinasabi natin dito. Kaya kung naniniwala ko kayo sa sinasabi nitong si Claire Castro na yung aspiration nitong si Marcos Jr. na mapababa ng 20 pesos ang kilo ng bigas, natupad niya ngayong mga panahon na to. Nako, ano na naman kayo, nabudol na naman kayo ng mga mambubudol.
Yan ang sinasabi ko. Kaya bakit hindi dapat pagkatiwalaan yung mga Marcos na yan? Tayo kung hindi natin pagboto kay Amy, ano ho talaga? Base ho yun sa ating prinsipyo. Ika nga, wala na ho tayong susuportahang Marcos dito sa PH update. Ngayon kung yun nun tinitibok ng puso nyo, wala ho tayong problema dyan. Basta please, i-prioritize nyo ho itong mga kandidato na pinili ni PRRD. Wag ho natin pag-usapan kung sino yung dalawa na yan. Bahala kayo dyan. Basta iboto nyo lang ho ng straight itong 10 na to. Tapos ang usapan natin. Gusto niyo isang iboto, wag niyo na hong pagtanggol dyan sa comment section. Wag na ho kayong manghikayat. Hikayatin niyo ho yung ating mga kasama na mag-straight vote tayo. Kung ano bang sinabi ni BP, kung ano bang pag-i-endorse yung ginawa niya, wala na ho tayo doon. Basta ang importante dito, maiboto ho natin to 10. Imbis na makipagtalo kayo kung bakit kailangan iboto si BP, kung bakit kesyo ganito, kesyo ganyan, meron strategy si BP, meron kesyo ganito, kesyo ganyan. Iboto niyo muna ho itong 10 na to. Ikampanya niyo muna itong 10 na to bago niyo ibida yung isang kandidato na kung saan lumabas na naman out of nowhere. Ika nga. Pakinggan na I'm tuloy natin. confident na ito pong program na to will be rolled out nationwide. And ano po ang timeline na tinitignan natin for it to be implemented nationwide? Opo, eventually po, pati po sa Luzon and Visayas, pipilitin pa rin po natin. Yan naman din po yung pangarap ng ating Pangulo. So titignan lang po natin yung mga LGUs na maaari din po magbigay ng subsidiya. Kasi kung Visayas areas po ay nakaya, maaari pa rin po, lalo-lalo na po sa NCR. So, yun po ay tinitignan po natin. Ang issue na lamang po dito malamang ay yung logistics at kung paano nga po ito ay kumbaga nationwide mapa-implement. Pero sabi nga natin pilot area po ang Visayas. Kaya dyan lang po muna tayo Ang labo, no? Ang labo ng explanation nila, no? Yung tipong bahala na basta makaano tayo, mapakita natin na yung mapababa natin yung presyo, yung mga kasi wala nang gustong maniwala kay Marcos Bangag eh. Wala nang gustong maniwala sa mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Kaya kailangan nung nilang ipilit itong naratibo na to na napababa ang presyo ng bigas. Pero subsidiya nga lang, no? Kahit tanungin ho natin, yung, mamaya gusto natin marinig yung sasabihin ng kanyang mga kandidato dyan sa alyansa, dyan sa subsidiya na bigas na yan. Pasadahan din ho natin mamaya yon. nag-start. Pero ayon po sa Pangulo, pipilitin pa rin po next year kahit hindi na po magkaroon ng subsidy ang mula sa local governments ay pipilitin Ilabo. po na ang budget ay magkaroon dito para po ulit sa taong bayan. Okay, Anak but ng Toka, yung budget naman ngayon pakikialaman nyo. Ngayon naman, okay lang sana kung trustworthy itong pamahalaan na to eh. Pagka sinabi nila, dyan mapupunta yung budget na yan, dyan mapupunta yan. Doon nga lang sa akap, di natin malaman magkano ba talaga? 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Hindi wala akong malinaw na guidelines dyan sa akap na yan. Yung mga nakakatanggap, meron tayo natanungan na sabi nila, nakatanggap ako 2,000, nakatanggap ako 3,000, nakatanggap ako 5,000. Iba-iba, ano nga ba? Nininok ba ng mga congressman na to yung akap na yan? Di ba? Yan, maalabo eh. Walang malinaw kung magkano nga ba talaga ang dapat matanggap ng mga akap beneficiaries. Para mas mainam, tanggalin na lahat ng mga ano na yan. Diba? Focus tayo sa edukasyon. Yung pagpapatayo ng mga bagong classroom. Kahit hindi na si BP Sara dyan sa Department of Education, yun talaga kailangan natin ngayong mga panahon na to. Maging competitive yung ating mga mag-aaral sa mga karatig bansa natin. Kasi napag-iwanan na ho talaga tayo. Ngayon, kung gusto natin umasin sa itong bansa na to, mag-produce tayo ng mga bagong graduates, ng mga bagong mamamayan ng Pilipinas na kung saan merong tunay na pagmamahal dito sa bansa na to, merong tunay na patriotism at talagang kayang makipagsabayan pagdating sa teknolohiya, pagdating sa kung ano mang aspeto ng pagtatrabaho ang kailangan nilang matutunan. Hindi yung outdated na ho yung curriculum natin dito sa Pilipinas. Pinag-aaralan pa rin ng ating mga estudyante, paano magtahi, paano AI na ho pinag-aaralan nila. Ba't mo kailangan matutong magtahi? Pag-aralan mo kung paano i-operate yung sewing machine. Yun. Ngayon, tayo nagtatahi pa rin mga karatig bansa natin, yung mga estudyante, sewing machine na ino-operate nila. Kasi tayo aabutin.
Di ba? Pinag-aaralan natin paano magbukas ng computer, paano mag-shutdown, paano mag-open ng ganito, ganyan. Yung sa ibang bansa, pinag-aaralan nila AI. Di ba? Oh. I-subsidize ng pamahalaan yung pagkain ng mga estudyante yon. Magkaroon ng tamang kusina yung mga public school na kung saan yung mga papakain sa mga estudyante talagang masustansya, talagang pagkakinain nila yan, kahit anong ituro ng guro, talagang papasok lahat sa utak nila. Di ba ganon? Kasi karamihan ng mga gutom, kagaya natin ngayon, habang ginagawa natin itong video na to, gutom na gutom tayo. Anong oras na? Alas 3 na, di pa tayo kumakain. Pambihira pagka nga naman tinamaan. Gutom na gutom mo tayo dito. Kaya buti nga itong si Ma'am Ariza yan makakapagmerienda tayo mamaya. Shout out Ma'am Ariza yan dito kay Sir Herbiscal. 3 p.m. ng hapon, di pa ho tayo nag-aalmusal, nagtatanghalian, kaya gutom na gutom ho tayo. Diyan sa bigas na nakikita natin, gusto na ho natin sagpangin Gutom na gutom Definitely, na bago po matapos yung term ni Pangulo, siguro nagawa na po itong nationwide rollout. Nako. Opo, yun nga po yung pinag-aaralan natin. Sabi nga natin, bago pa ito, mga Catastrophic ho yan. Yung gagawin nila yan. Napakalaking trahedya niyan sa sambayan ng Pilipino pag nagkataon. Kasi kailangan utangin. Ngayon nga, yung mga proyekto natin, uutang na tayo, tapos dadagdag ka pa ng isa-subsidize mo yung tawag dito, yung bigas. O yung kung ginawa nila yan dun sa akap, halimbawa, di ba? Hindi yan. Dapat si congressman talaga magbigay ng pera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di ba? Ganun gusto niyan Anong bigas? Walang bigas-bigas. Ang gusto ni congressman, siya ang magbigay ng pera. mga survey na ito, inaaral na po talaga kung kakayanin po ng gobyerno na maibigay po talaga sa lalo-lalo na po doon sa mga nasa laylayan sa lipunan na maabot po ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Yusek, I know sinabi niyo po kanina sa briefing that the Department of Agriculture will share more details on the implementation of the rollout. But based from what you know, could you walk us through the mechanisms of this program? How will it be implemented? May specific areas lang po ba sa Visayas that will be covered? And who will be prioritized? Okay, since mga governors po yung mga kinausap po dito, titignan po natin kung anong mga pamahalaan or mga cities po ang maaaring mauna sa pag-i-implement po nitong 20 pesos kada kilo. Sabi nga po natin, mismo rin po, maliban po sa guidelines ng DA, kahit po ang local na government ay magkakaroon din po sila ng guidelines kung paano nila i-distribute itong bigas para po sa mas nakakarami. So as of now po, hinihintay pa rin po namin yung guidelines. Ang alam ko po yung magkakaroon nga po ng press briefing ang DA. So maliban po dyan, kailangan po kasi mas maliwanag, malinaw po yung guidelines para po hindi rin maabuso ito. At kumbaga mas marami po ang mapahatiran ng nasabing bigas na 20 pesos kada kilo. Tristan, tandaan natin meron naman kasi ng Anak ng toko, ganito na ho ba talaga kababa ang paningin nitong administrasyon na to sa ating mga kababayan? Kailangan ho natin pumila dito sa mga ganitong klaseng programa. Bakit hindi nyo bigyan ng kakayahan ng bawat Pilipino na maka-afford ng kahit napakamahal pa ng bigas dahil may pera sila na may trabaho, magandang kita nila. Kahit magtaas wala silang pakialam Kaso ang problema ko kasi gusto ko talaga ng administrasyon na to na masadlak sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino at umasa tayo dito sa mga na to, itong mga ayuda na to. Hinihintay ko na yung 20 pesos na bigas para makakaya. Kasi yung 20 pesos na bigas kagaya nung nakita natin, di ba? Pambihira pagkain ho sa baboy yun Patuka sa manok, baka pati manok di kainin yun di ba? Ongoing na pagbebenta ng bigas sa halagang 33 pesos. Yes. Kada kilo. So yan din po yung uri ng bigas na maibebenta po sa halagang 20 pesos. Manggagaling po ito primarily from the local farmers. Okay. But Yusek, ito pong sa Paano Visayas ay nalaman next week po ba ang target implementation? Just to be Paano mo nalamang local farmers galing NFA yan? Pagka napunta sa NFA, naghahalo-halo na yan. Merong imported, merong galing local farmers. Paano mo masasabi na yung particular na bigas na yun galing local farmers? Good time na naman yan. Ikaw talaga clear, sinungaling kayo. clear?
Alamin ko lang po muna, hindi po ako makapagbigay kasi kung anong date eksakto kasi baka po hindi tumugma sa magiging pronouncement po ng DA at ng local government. So hintayin ko na lang po muna yung detalye from Secretary Laurel at kung ano din po yung magiging guidelines po ng local. But is there an Yusek, but is there an ongoing coordination, let's say with the COMELEC, given that the program, kung ma-implement po siya immediately, will be rolled out during an election season? So parang how does the administration respond to concerns that this could be a campaign tool to sway votes? Sa ating pagkakaalam, sinabi naman din po ng COMELEC na wala namang pagbabawal po ito, lalo na po ay makikinabang naman dito ang karamihan ng mga Pilipino. Hindi lang po pwede, of course, na gamitin ito ng mga kandidato. Sabi nga po natin, hindi talaga. Dapat hindi gamitin ito ng mga kandidato na, kumbaga, tool na sa kanilang pangangampanya. Hindi nga dapat umappear ang kanilang mga mukha sa mga tarpaulin. Diba? Kung may magbebenta po dito, LGU mismo, hindi po yung namumuno sa LGU. Kung makikipag-cooperate man sila, yun ay tanging cooperate ng local government unit as a Pinalaki lang ho nila ang issue, pero ang sa totoo ho niyan, yan din ho yung bigas na ibinebenta sa Kadiwa Store. Kumbaga linakihan lang nila yung subsidiya, pero wala hong bago dito sa programa na to. Ginawa din ho ito sa mga Kadiwa Store. Linakihan lang yung subsidiya. whole, pero hindi yung particular na namumuno doon. So sabi naman po ng COMELEC, basta hindi ito gamitin sa pamumulitika, hindi naman po ito ipagbabawal. Okay. Yusek, last on this topic, Vice President Sara Duterte immediately reacted on this program. She even described it as pambubudol or deception. What is your response given na sinabi niya po, baka kaya raw po sa Visayas ay dahil mababa ang boto doon ng administrasyon? Siguro mas maganda po talaga sa ating Vice Presidente, alamin muna po talaga kung ano ba yung nangyayari. Tapos siguro yan po yung nagiging problema na hindi niya po nalalaman kung ano man nangyayari sa kanyang paligid. Kaya po kung ano-ano na po yung kanya nagiging opinion. Unang-una po siguro, alamin niya dito sa mga Visayas governors kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit napapayag na makipag-cooperate agad ang Visayas areas, ang mga governors sa nasabing lugar. At hindi po ba siya natutuwa na ito naman ay para sa taong bayan. Sabi po nga natin bakit dapat nauna sa Visayas dahil sila po yung unang nakipag-cooperate sa Pangulo. At dito rin po ang maraming stocks. So wag niya po sanang bigyan ng negatibo na pananaw kung sa Visayas man po ito nag-start. Hindi po ba dapat mas matuwa pa siya na ang karamihan sa mga mamamayan natin, na mga Pilipino po sa Visayas ay makikinabang agad. Mauuna po dahil pilot area po ito. So sabi nga natin, siguro yan po ang nagiging pananaw ng isang tao na itim ang nakikita sa paligid, hindi niya nakikita ang liwanag. O siguro ayaw niya lang mabuksan ang kanyang mata para makita may ginagawa ang gobyerno. Bilang Vice Presidente, dapat nga nakikipag-cooperate pa siya para mas lumawig pa itong proyekto na to. Huwag niya po sanang ibagsak agad-agad dahil maganda naman po ang adhikain ng Pangulo. Matupad ang aspirasyon na magkaroon po ng 20 pesos kada kilo. Ngayong eleksyon, sa gusto mo, Aling Claire, babalik tayo doon sa argumento, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kahaba-haba ng panahon kung di pa babagsak ang kanyang approval at trust rating at nagbabagsakan sa mga survey yung kanyang mga julalay, mga hipokritong senatorial candidate niya. Bakit ngayon lang? Yan ba ang tugon doon sa 25% approval at trust rating na lumabas kamakailan ay linabas ng Pulse Asia? Naku, kung sino man ang advisor ni Bangag, naku, yari kayo dyan. Ang hihina ng mga coconut brain neurons nyo. But, Yusek, do you feel that it's unfair to call it pambubudol, itong program po na ito? Of course, napaka-unfair ito dahil nakita po natin ang pagsusumikap ng Finid pa ho siya ng reporter. Di niyo ba nakikita na unfair na sabihin na pambubudol ito? Ba talagang Newswatch? Paghahalata kayo, huwag kayong Newswatch plus Philippines. Markado na naman. Kasi alam niyo mga kababayan, yung mga reporter na yan, ano lang yan, muka, sila lang ho ang muka.
Pero behind the scene, merong writer, merong editor, marami diyan, kung babasahin mo lang, ikaw uupo ka diyan, babasahin mo yung mga tanong. Hindi ka na makikipagtagisan diyan kay Claire Castro. Kung ano lang yung mga tanong, okay, let's move on. Meron silang ganun, di ba? Oh, yung mga tanong diyan, i-feed lang sa kanila nung kanilang mga, hindi natin alam kung sino nag-feed dito sa mama na to. Pero base dito sa mga naririnig ko dito sa News Watch Plus, nako, palsipikado din ho ata ito. Pangulo, ni Pangulong Marcos para po maibigay po sa taong bayan itong 20 pesos, no, na bigas, kada kilo na bigas. At sana iwasan, lalo-lalo na ng Vice Presidente, yung tinatawag nating crab mentality. Sinabi nga natin, sana iwasan maging anay sa lipunan. Huwag sirain. Siya ay isang leader. Huwag maging anay. Okay lang maging bangag, pero maging anay, nako, yari tayo dyan. Yung mga bangag, hindi mga anay yan ng lipunan. Di ba? Di ba, Aling Claire, di ba? Yung mga kriminal sa daan, hindi yan anay ng mga anay ng lipunan. Anay lang sa lipunan, kagaya ni PH Update, yung ilinalabas nila, yung totoong nangyayari sa ating bansa. Yan kung tawagin niya mga yan, anay sa lipunan. Yung pinapaliwanag sa sambayan ng Pilipino kung anong klaseng panluloko ang ginagawa ng administrasyon. Yan tawag sa mga anay ng lipunan. Yan ang Yusek Claire Castro. Yan ang mentalidad ng meron ang mga nakapaligid dito kay Bangag. Nasa gobyerno siya, dapat tumulong siya. Huwag niya pong sila, especially po ganito. Sinabi niya po kasi is parang panghayop lang yung bigas. Napakasakit nito para sa mga local farmers natin. Huwag niya pong maliitin yung mga inaani ng local farmers natin. Dahil sinabi po natin, itong bigas na po nito, ito po yung binibili mismo ngayon na worth 33 pesos kada kilo. Sana nakinig po siya dahil Sinungaling ka. Imposible yan. Yung ibinibenta ng ating mga magsasaka, baka yung 20 pesos production cost pa lang yan. Pagdating sa middleman, dealer, lampas-lampas na ho dyan sa ano na yan, dyan sa price na yan. Kaya, mag-ingat-ingat ho kayo, kung kayo basta-basta maniwala dyan. bigyan lang po ng subsidiya ito. Pero the same rice po, kind of rice ang ibebenta. So, ibig bang sabihin po yung 33 pesos na kada kilo ngayon na ibinebenta ay panghayop lang po ba? Yung ba ang turing niya sa mga tao na bumibili nito na alam natin na halos diyan ay nasa laylayan ng lipunan. Hindi po maganda sa bibig mismo ng Pangulo na itong kinakain na bigas na worth Advance ka na naman. Advance ka mag-isip. Pangalawang Pangulo. 33 pesos ngayon, nagagawin 20 pesos, panghayop na. Unbelievable, oh. Okay. Unbelievable. Yusek, shifting to another topic po, yung recent decision ng Philippine government to ease travel restrictions for some government officials to Taiwan. Pilipino, sana maging aware tayo sa mga resulta ng mga fake news peddlers, ng mga fake news na binibigyan ng fake news peddlers. Okay. And you've mentioned na rin in your previous briefings that talks are underway for anti-fake news policy. Meron na ba kayong pwedeng ma-share on update or possibly kailan ito planong i-launch ng government itong mga plano po to combat fake news? Kailan yan? Kailan? Kailang nakipagpulong si Pangulo kay DICT Secretary Aguda. At may mga programs na Ang hirap dito niyan, kahit sobrang galit nyo na sa mga sinasabi ko dito, hindi nyo mapaparatagang fake news. Kasi nagre-react lang ho tayo base sa mga sinasabi niya. Yan ang hirap dyan, di ba? Claire Castro, yan ang hirap dyan. Diyan kayo na checkmate. Binapalangkas. Pero for the meantime, hindi ko muna masasabi yung detalye. Pero ongoing kung paano makaka-curtail ang fake news. Okay. Ako na-fake news din yata eh. Well, speaking of fake news, Vice President Sara Duterte also said in an interview Ang galing talaga nitong Newswatch PH. na siya raw po ay biktima din ng fake news. Lahat tayo ay biktima ng fake news, sabi ni Vice President Duterte. Kaya alam nyo, kasi may experience ako sa Castro na apelido. Yon, si Franz Castro, wala talagang maayos na lumabas sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Galing sila sa iisang puno. How do you respond to that, ma'am?
sinabi ni, ni Vice Presidente na ako'y pinsan ni Congresswoman Franz Castro. Yes po, in that interview. Tama ba ako, Tristan? Oo. So, yun pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente, fake news na siya. Hindi ko po kasin, wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. So, kung siya mismo ang nagpapalabas nito, galing sa bibig ng isang Vice Presidente, ang maling impormasyon na ako ay pinsan ni Congresswoman Franz Castro, hindi ba nakaka-alarma yon? Dahil Vice Presidente nagsasabi ng fake news. So would you label her? So, Would you label her as Bakit? fake news peddler? Katulad po ng description din kay former presidential spokesperson Harry Roque. with that statement that she made, na ako ay kasin at magkadugo kami. Unang-una, nasa ng pruweba niya magpinsan kami. Ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami ng spelling ng apelido. Okay. Pangalawa, Baka pag narinig ni Franz Castro yan, magalit sa'yo. Wag mong ano naman kung titignan ko pagmumukha nyo, pati ilaw talagang, merong, merong resemblance Kumbaga, yung tabas ng mga mukha at dila nyo, magkalintulad, baka masamain niya ng pinsan mo o Franz Castro. Ay, Claire Castro. Di ba? Siguro magkalintulad lang kayo ng apelido, pero yung genes na nananalaytay sa katawan nyo, talagang Castro. Pati tabas at pagkakiskis ng dila nyo, Castro. Ha? Kaya kung mapagkamalan man ho kayong magkamag-anak, hindi man sa dugo, siguro sa tabas ng muka at tabas ng dila, doon kayo magpinsan. O kaya linawin natin, hindi sila magpinsan sa apelido,